Magandang araw at pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, doon pa rin po tayo sa series natin ng Encounter God. So, ang verse natin ay matatagpuan sa 1 King 19:11 hanggang 12. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi dito, nagsalita ang Panginoon, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya dahil dadaan ako. Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak ng mga bundok at dumurog sa mga bato. Pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ang hangin ay lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. So, ito po ay ang buhay ni Elijah. So, alam naman natin na si Elijah ay isang dakilang propeta na walang kinakatakutan ni hari man sa kanilang lugar. At ito nga ay makikita natin kung paano na talagang ang bawat tao ay may kanya-kanyang kahinaan. So, ito yung naging kwento niya dito na never siya natakot sa mga lalaki, never siyang natakot sa kahit na kanino, maliban lang sa isang babae. At eto nga yung asawa ni Ahab, si Jezebel. So pinadalan siya ng isang liham that time nung nasa enkwentro pa lang siya, hanggang sa huli na pinagpapatay niya yung mga tauhan sa masama kaiba. So yun, nung pinadala siya ng liham at nabasa niya doon kung paano na siya ay tutigisin ni Jezebel, natakot si Elijah at umalis siya doon sa lugar nila at nakarating nga siya doon sa lugar ng Beersheba na kung tutuusin at lalakbayin natin na lakad ay aabot ng 41 hours na paglalakbay ng walang pahinga. At dito nga ay umalis si Elijah doon sa lugar na yun dahil lang kay Jezebel, dahil tinakot siya. At hindi lang yun, pagpunta niya ng Beersheba, pumunta pa rin siya sa bundok ng Joreb, kung saan doon siya nagtagal at nanatili. So, kung babasahin natin ulit yung verse na ito, ay pinapakita dito nga yung pagiging o yung pagkatakot ni Elijah kay Jezebel. So, para sa ating katuroan, sabi dito sa una, God encounter us in our weaknesses. So, ang Panginoon, sinasamahan niya tayo sa mga panahon na kailangan natin siya. Sa mga panahon na nanghihina, nalulupaypay ang bawat isa sa atin, sapagkat lahat tayo ay subject ng panghihina. Mapapastor man yan, magulang, teacher, o anumang klase ng trabaho meron siya, ay lahat tayo napapagod, lahat tayo nananawa. At ang kagandahan lang doon ay kung mayroon tayong Diyos, pag tumaranas tayo, alam natin na part yun ng trials at pag-level up ng buhay natin. Pangalawa, sabi doon, God encounter us through still small voice. Kung babalikan natin yung ating binasa doon, dahil sa nangyayari kay Elijah, kinausap siya ng Panginoon from the last time na sinabi niya doon na nasasamahan siya. Doon nga ay naramdaman niya at naranasan niya pagmamahal ng ating Panginoon. Number 3, God encounter us through other people. So, lahat tayo, nakakaranas tayo na talagang nang lulupay-pay, nanghihina, at may mga tao na ginagamit ng ating Panginoon na kung saan ay ibibigay sa atin yung kasagutan
kung bakit nararanasan natin yung mga bagay-bagay. Even the doctor or other people or friends that you have, pwedeng gamitin yan sa buhay ng bawat isa sa atin, na magpalakasan tayo, na magtulungan tayo. Para naman po sa ating application, sabi dito, una, trust God's sufficient grace. O, wala tayo sa ating Panginoon na hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo panghihinain, kundi bibigyan niya pa tayo ng lakas, ng tapang upang patuloy na magkaroon tayo ng hope sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin na yung sufficiency ng Lord, yung grace na binigay niya sa atin ay napakalaking regalo sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, sabi dito, encounter God through His gentle whisper. So, atagpuin natin ang ating Panginoon dun sa mga oras o sa mga time na alam natin na kailangan na natin ng help ng ating Panginoon. Kailangan na natin ay ipakita sa kanila kung ano ba yung mga bagay na patuloy pa natin sinasaayos, o ito yung mga bagay na sinisettle upang maging, sabi nga, accurate yung mga bagay-bagay. Number 3, sabi dito, be sensitive to God's work through other people. So, maging sensitive tayo sa paggalaw ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao na ginagamit niya. At magtiwala tayo na walang imposible sa ating Panginoon. At lalong higit na mag-ingat sa mga tao na mapannilang o sa mga gawa ng kaaway na mapannilang, upang yung pananampalataya na meron tayo sa halip na bumaba ay mag-level up, ika nga, at magkaroon ng malinaw na kasagutan sa bawat katanungan ng bawat isa. Dahil alam natin na may mga bagay tayo na iniaas pa sa Panginoon pero hindi pa niya sinasagot. Meaning, andun pa tayo sa process. Kaya, lubos tayo magtiwala sa ating Panginoon at patuloy natin siyang samahan na kaya ni Elijah, na kung paano na kinausap siya ng ating Panginoon dun sa bundok ng Joreb, at ipinakita ng Panginoon kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katapat dun sa kanyang mga anak. Maraming nasira, maraming naapektuhan, pero sabi nga, kung may mga bagay tayo na dapat ipagpasalamat sa Panginoon, yung mga bagay na binibigay sa atin sa araw-araw, yung pagkakagising ka, taglay mo yung kalakasan, at ganoon din yung verse na talagang nagbibigay sa atin ng kalinawan sa bagay-bagay. So, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Salamat sa pakikinig at panonood. Pagpalain ka ng ating Panginoon.